constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Sir, kamusta na po yung mga reklamo kay Vice President Sara dito po sa Office of the Office? Umaandar naman ang investigasyon. Kaya lang nga, may mga theory of law pa tayong pinag-aaralan kung merong immunity from suit o wala. Kasi alam ko, nagkaroon ng opinion dati ang Department of Justice ang immunity from suit sa isang sitting president lang. Sir, para po sa publiko, what does that mean, sir? Pwede demanda. Kung meron demanda, dapat pwedeng kasuhan at pwedeng panagutin kahit nakaupong vice president. Pero yung pinag-aaralan pa yan. Maging mahalaga sa pagtingin sa tanong na yan. Opo. Sir, isa din po dun sa mga complaints or mga sulat na na-receive niyo po dito ay yung kay Ramil Madriaga. Siya po ay pumunin na rin po ng House of Representatives. Paano po mag-play out yung investigasyon ninyo with that of the House of Representatives kay Ramil Madriaga? Ano yan siyempre, ang trabaho lang namin, ipasa nga yung impormasyon na makukuha namin para sa impeachment. Kasi yun nga, bumisita sa amin at nakipag-usap sa amin yung Senior Deputy Speaker para humingi ng tulong tungkol dito. At kami naman, bilang Office of the Ombudsman at bilang Ombudsman, tungkulin namin na kampanan ito mga hinihingi sa ating tulong na iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa na dyan ang Kongreso. Dahil sinusunod natin ang proseso ng batas na impeachment lamang ang paraan para panagutin ang isang ranking official ng government. Meron niyang mga officers na sinasabi ng ating saligang batas na maaalis lamang through impeachment. At andyan ang Presidente, ang Vice President, yung mga constitutional commissions, members of constitutional commissions like COMELEC and COA at CSC, sir. Civil Service. Pero ang human rights, iba ang human rights. Pwede maalis yan. Tsaka Office of the Ombudsman, kami yung mga impeachable officers. Sir, paano po natin na iniimbestigahan yung mga aligasyon po ngayon ni Ramil Madriaga? Hindi, meron naman fact-finding. Meron naman yan nung pumasok dito, meron ng kumuha niyan, automatic yan. Hindi ko na kailangan pakialaman yung proseso niya kasi umaandar talaga ang Ombudsman's Office nang hindi ko naman kailangan i-micromanage. Kaya umandar kagad yan. Tanong? Sir, yung sa SALN, anytime ready yon na isang bigtana ng Ombudsman sa Congress po? Siyempre, kailangan yon. At yun nga, isa pa sa naging usapan namin sa Kongreso, yung kanilang pakikipag-isa sa amin ng Secretary General's Office na ibigay sa amin kagad yung mga SALN ng mga kongresista. At binalaan ko rin sila na pag hindi sila susunod sa aming request, ay mananagot sila sa Office of the Ombudsman. Sapagkat kahit na hiwalay ang patakaran ng Kongreso, sila po ay gumagana pa rin ng katungkulan na dapat tumutulong sa Office of the Ombudsman. At pananagutin ko sila pag hindi sila nakipag-isa sa amin sa aming mga hinihiling na impormasyon. Sir, yung impeachment proceedings versus VP Sara sa Kongreso is a political process kung may tutuloy po. What is the assurance of the public na yung mga kaso na kinakarap or reklamo na kinakarap ni Vice President Sara Duterte ay hindi mababahiran o may issue ng politika dito sa Office of the Ombudsman? Ang trabaho kasi ng isang opisina katulad namin ay tingnan ng ebidensya. At hindi kami maaaring maghusga sa kahit kanino na walang ebidensya. Pinakamahalaga po sa lahat, kahit na sa impeachment proceedings, kahit political process yan, ebidensya pa rin ho ang pinagbabasihan ng lahat. Sir, kay Ramil Madriaga, gaano ka-vital si Madriaga for the Ombudsman at siguro sa impeachment dito kay VP Sara? May sariling due diligence at saka assessment na ba ang Ombudsman kay... Sa totoo lang, hindi ko ho pinakikialaman ang kaso ni Ramil Madriaga. Marami ho tayong
tinitingnang kaso rito. At isa lang po siya sa mga libong tao na ating tinitingnan bilang marahil may pananagutan o kaya mayroong sasabihin. May isusuplong o kaya mananagot. Dalawa lang naman yan, di ba? Yung may isusuplong, pakikinggan natin, yung mananagot, kakausapin natin, at bibigyan natin ng pagkakataong magpaliwanag. Kaya, yung tungkol kay Ramil Madriaga, sa akin, isa lang po siya sa marami ho nating iniimbestigahan dito at tinitingnan kung ano hong kanyang paaaring ibigay na impormasyon tungkol sa mga proseso ng gobyerno katulad ng impeachment. At ang trabaho po namin, kung meron kami nakikita na kailangang ilabas papunta po sa Kongreso, gagawin namin sapagkat yung nga yung sinadya nilang hilingin sa amin noong isang araw. Sir, yung pagsilip po sa mga bank account, isa po ito sa mga kapangyarihan din naman po ng Ombudsman. Nakikita na po ba natin yung pagsilip sa mga bank account? Ngayon kasi, Vice President Sara. ang pagsilip ng bank accounts, talagang isa po yan sa isang paraan po yan para managot ang kawani ng gobyerno sa corruption. At wala hong accepted dyan kapag meron pong nakitang dahilan upang silipin ang isang bank account. Siyempre, may mga problema lang po tayo sa pagganap ng mga tungkulin na ibang tao, katulad po ng council mismo at nung executive director ng AMLA at ng AMLA mismo. Kaya yan po ay inaayos natin na kausapin para mabigay sa atin yung mga impormasyon na kinakailangan para mapanagot natin yung mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yun lang po yun. Mahalaga po yung mga bank account na yan sapagkat dyan po natin makikita kung meron pong tinatagong pera o kaya ang pera ay pinaiikot sa iba't ibang paraan upang magamit ang pera na hindi naman dapat hawak ng isang tao na malamang ay kinupit lamang sa kaban ng bayan. Gaano ka-importante po yung trabaho na ginagampanan ngayon ng AMLA sa paghabol po natin sa mga tiwali? Napakahalaga po niyan. At ngayon ko lang ho nakita na minsan, meron talaga mabigat na kalaban ang batas pagdating dyan. Kaya nga, gusto ko silang kausapin muli itong AMLA tungkol sa pagtupad nila sa kanilang katungkulan. Sapagkat, alam niyo naman, hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas ng mga kawani ng gobyerno. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? And they are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi ho nila pwedeng blankohin ang katarungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Ang AMLA po ay ngayon napapansin kung gaano yung ginagawa ng trabaho nila. Pero for the past few years, tahimik. Parang kapag walang issue, tahimik lang sila. Yun nga yung problema eh. Baka naman yung attitude ng iba dyan ay gusto nilang magkaroon pa rin ng mga kaibigan sa banking industry para doon sila lumipat pag wala na sila sa AMLA. Yun po yung isang problema sa conflict of interest natin eh. Kaya dapat bawal po yan. Huwag na silang magpa-empleyo sa mga bangko pagkatapos. Kasi nga, conflict of interest yan, di ba? Parang ano yan eh. Parang, sabihin natin, isang opisyal ng cabinet papasok sa kumpanya na kanyang pinakikialman nung araw. Ganun po yan. Dapat wag sila ganun. Hindi ho dapat nila ginagawa yun. Sir, Evan Alvarez po from UNTV. Meron po bang updates from flood control cases na hinakawakan po natin na pwede nyo mong i-share sa ngayon? Meron po ba tayong developments? Tuloy-tuloy lang kami. Araw-araw nandito kami. Araw-araw kinakausap namin yung mga kailangan kausapin. Nag-case meeting kami. Every day, not every working day. Minsan pati holiday, nag-uusap-usap kami. Pero may mga bagay kasi, kagaya niyan, kung update sa flood cases, hintayin na lang natin pag na-file na, bago namin sabihin sa inyo, yung mga bagay-bagay na bumabalot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Kaya lang, natutunan tayo eh. Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya, kami mismo yung pananagutin.
tungkol sa amin sinabi. Kaya hindi nyo na ako makukunan ng ngayong mga impormasyon kung hindi rin naman tagos sa katotohanan. Pero may inaabangan po ba tayo? Na Marami yan. Maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Sir, bago mag-uwi, Kaya na, ano tawag doon? Sunlight. Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. bago mag-Holy Week, sir, are we expecting anything? Hindi ko masasabi. Wala akong sasabihin ganyan. Basta itong tag-init, iinit talaga. Okay? Sige, salamat. Tama na yun.